Hello everybody! Magandang araw. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba gamitin ang Microsoft Teams. Okay? So may option tayo na gumamit ng web browser or i-download ang Microsoft Teams app sa ating computer. Okay? So para ma-download mo ang app, pumunta ka lang sa iyong Microsoft Store. Okay? At gamitin mo lang ang search bar. Okay? Itong nasa itaas. Tama. At i-type mo lang ang Teams. Okay, so dito makikita natin ang Microsoft Teams. So i-click mo lang yan. So kung hindi po mo pa na-install ang app, i-click mo lang ang install option. Okay, so pagkatapos nyan, ay buksan mo na ang iyong Microsoft Teams. Okay, so make sure na magla-login ka sa iyong Microsoft account. Okay, so i-click mo lang ang iyong profile na nasa itaas. Okay, para ma-check mo ang iyong account. So dito, makikita mo na ang iyong account. So i-click mo lang. Okay, pagkatapos nyan, ay makikita mo na dito ang chat option. So dito sa chat, para makapagsimula ka ng chat, ay i-click mo lang itong option na nasa itaas at i-type mo lang dito ang pangalan, ang email address, or ang phone number ng tao na iyan. Okay, so for example, ito-type natin dito ang aking email. Okay, pagkatapos mga makita ang email, ay i-click mo lang at pwede ka nang magsimulang mag-type ng iyong messages dito. Okay, so katulad ng pagpa-follow up ng mga instructions sa iyong kasama sa trabaho, kasama sa school. So pwede mo rin gamitin dito. Pwede kang mag-attach ng files, ng images, at iba pa. Okay, so ngayon tapos na tayo dito sa chat section. Ang susunod naman natin gagawin ay i-click ang Meet option. So dito sa Meet section, pwede kang gumawa ng meeting link, mag-schedule ng meeting, at sumali sa meeting. Okay? So, ang una natin gagawin dito ay gagawa tayo ng meeting link. So, dito sa paggawa ng meeting link ay i-click mo lang ang Create a Meeting Link. Okay? Pagkatapos nyan ay ilalagay mo lang dito ang pangalan ng iyong meeting. Okay. So katulad ng interview. Okay? So interview. Pagkatapos nyan ay i-click mo lang ang create and copy. Okay? So pagkatapos mong i-click ang create and copy, makikita mo na dito ang iyong meeting link. Ngayon, para ma-share mo ang iyong meeting link, i-click mo lang ang share link option at automatic na ang link ng meeting na ito ay nakakopy na sa iyong clipboard. So, pwede mo na iyong i-paste sa iyong conversation sa iyong. So, pwede mo na iyong i-paste at i-send sa iyong kasama. Okay, so ngayon, i-click mo ang join option. Okay? So, dito, i-click mo lang ang join now pagkatapos mo i-turn on ang iyong video at audio. Okay, click mo lang ang Join Now option. So dito habang ongoing ang iyong meeting, pwede kang mag-chat dito para hindi ma-interrupt ang iyong meeting. So katulad ng attendance here. Okay. Type lang dito. Or kung may instruction ka na gustong sabihin sa iyong mga ka-meeting, ay pwede mo yang i-type dito para makita nila. Okay? Or kung may concern ka naman sa taong nagsasalita during the meeting, pwede mo ring i-type dito para hindi mo siya ma-interrupt. So makikita iyon ng lahat ng nasa meeting na ito, especially yung taong nagsasalita. So dito naman sa people section, makikita mo dito lahat ng participant or lahat ng tao na kasali sa meeting na ito. Okay, so dito naman sa raise option, so kung may gusto kang sabihin or gusto mong i-interrupt yung nagsasalita para alam nila na magsasalita ka, kailangan mong i-click itong raise hand. So dito naman sa react section, so kung iyong teacher or ang iyong kasama na nagsasalita ay gustong malaman kung nakikinig ba kayo tapos may ipapareact sila, so i-click mo lang itong react option at makikita mo na dito lahat ng reaction na pwede mong gamitin. Okay? So dito naman sa view section, pwede mong palitan ang iyong view. So may gallery view tayo, may speaker view only, at my together mode. Okay.
So, dito naman sa more section, makikita mo dito ang meeting information. Pwede ka rin maglagay dito ng video effects and settings. Pwede mo rin ma-adjust dito ang audio at ang language and speech. Okay? So, dito naman sa camera section, para ma-turn on ang iyong camera, i-click mo lang ito. Okay? So, make sure na naka-turn on ang iyong camera. So, dito naman sa background, pwede ka rin maglagay ng iyong background. So, marami kang background na pagpipilian dito. Or kung gusto mo naman mag-adjust ng brightness, i-click mo lang itong adjust brightness. Okay? At dito naman sa mic, make sure din na naka-turn on ang iyong mic kapag nagsasalita ka. So, kung nakikinig ka lang during the meeting, make sure mo rin na naka-turn off ang iyong camera at ang iyong mic. Okay, ngayon kung gusto mo mag-share ng iyong screen, i-click mo lang itong option na ito. At may dalawang option ka dito, ang iyong screen or ang iyong window. So, i-select mo lang ang window na gusto mong i-share. Okay, so kung tapos na ang iyong meeting, i-click mo lang ang leave option. Okay, so i-close lang natin ang section na ito. Ngayon, para makagawa ka naman ng schedule meeting, i-click mo lang itong schedule a meeting. Tama. So, dito ay ilalagay mo lang ang title ng meeting na ito. So, again, ito-type lang natin dito, interview. At i-type mo lang dito ang name or email address ng tao na gusto mong i-invite sa iyong scheduled meeting. Okay, so dito naman sa date, make sure na tama ang date na ilalagay mo. So, for example, may meeting tayo sa Friday. Okay, so iselect mo lang ang time dito from 1 p.m. to 2 p.m. Okay, yan. Pagkatapos nyan, ay i-click mo lang itong add location para makapaglagay ka dito ng location. At dito naman sa description section, ay i-type mo lang dito ang details or ang iyong instruction sa meeting na ito. At dito naman sa iyong privacy, i-click mo lang dito ang people who were invited, okay, or everyone. So, select lang natin ang people who were invited and then who can present. So, pwede mo rin i-select dito ang everyone or only me. Okay, so pagkatapos niyan, i-click mo lang ang save option. Okay, so ito ang preview ng iyong meeting. So, i-copy mo lang ang link at i-send mo yan sa iyong kasama. Ngayon, para makapag-join ka ng meeting, i-click mo lang itong join with a meeting ID. So, i-type mo lang dito ang meeting ID at i-type mo rin dito ang meeting passcode. Ngayon, para ma-check ang iyong meeting schedule, pumunta ka lang dito, click mo lang itong week option, tapos makikita na natin dito ang ating scheduled meetings. Okay, so nandito na ang ating meeting. So kung gusto mong i-customize or i-edit, i-click mo lang ang edit option. So that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!